You know, kamusta mga kapatid, mga kaburo ko to. So ito yung mga young bird natin. Grabe, lalakas na kumain. Yan. So bakit ko nga pala sila winawali ng mas maaga? Kasi sinasanay ko kagad sila kung paano sila makikipagsabakan sa pagkain. Basta yung make sure nyo lang na na yung mga ibon, yung mga young bird nyo is hindi napapabayaan yung kanilang pagkain. Yan lang. So kailangan at least at the same time nagbabantay kayo. Yan. So okay yan mga tol. Yan, maaga pa lang is nasasabak na kagad sila sa digmaan ng pagkain. Yan. Hindi naman sila ganun karami rito, pero may mga kasama sila rito mga old bird na tag dito walang mga young bird. Kumbaga sinasanay ko na kagad sila kung binubuli sila, at least ano sila tag dito masasanay na kagad sila kung paano sila papalag sa laban ng hamon ng kanilang buhay sa journey nila. Yan. But yan nga ano tayo rito at the same time tutok. Tinitignan natin kung sino yung mga hindi kumakain, yan ganyan. Tapos kailangan na hanggat maaari matulungan nyo na sila, maturuan nyo sila kung paano sila iinom ng kanilang mga tubig. Kumbaga kailangan alam na kagad nila kung paano iinom. Tsaka sanayin nyo sa iba't ibang klaseng lalagyan. So meron akong kulay blue, meron akong paminsan yung yung isa yung malaki. Kasi para alam nila kung let's say na may kamukha doon sa One Loaf Race, alam na kagad nila kung saan sila iinom ng tubig. Yan. Alright, so ito lahat ng young bird natin, 14 birds. Grabe, lalakas kumain. Ganun yung mga tawag dito, yung mga OG, wala nang pakailam di ba? Pero itong mga to, yan, kumakain pa yung mga young bird natin gabi na. 7 o'clock ng gabi. Yan. Alright, so lahat naman all goods, wala nagkakasakit. Ang maganda rito kasi early pa lang malalaman kaagad natin kung sino yung mga mahihinang nilalang. Kasi sa gantong edad, ano pa yan, malapit pa sa sakit yan, sa immune system nila. So tingnan nyo naman, napakadumi ng gilid natin, pero okay lang yan, para masanay sila. Yan lang, pampalakas. Yan, sekreto ng ating kampo, na kailangan bata pa lang talaga yan. Basta nakikita nyo tumuka na yung mga young bird, huwag kayong matakot na iwalay. Kasi good sign nyo na marunong na silang kumain. Hindi na nila kayang mapabayaan yung sarili nila. Kapag ka nagutom sila, alam nila kung paano na sila kakain. Yep. So yan yung mga young bird natin, pinapakain ko para sila ng start. Kasi pampaganda ng katawan. Yan. Ang lulusog, alalaki. Tingnan nyo, mapapansin nyo naman kaagad. Tingnan nyo, di ba? Kala nyo mga na kaagad mga tag dito matatanda na kaagad di ba? Ayun puro young bird dyan, hilera 14. Ang di lang young bird dyan yung dalawang grizzle. Ayan. Tapos yung isang blue check. Ayan. Sige, tingnan nyo papasubo pa sa kapwa young bird. Nakalakan mo na. Ayan. Pero basta yan, ganyan lang, masanay yung mga yan. Alright, so yeah, dun tayo sa loob. Hayaan natin sila tutok lang sa mga young bird natin. Huwag natin silang pabayaan para malakas yung mga young bird natin kapag pinadala natin. So yung reject ko, hindi na pala siya reject. Siguro gusto lang niya talagang umupo. Ito yung sa reject ko, ayun yung may puti sa sa buntot. Yan, kasi 'di ba nung kinuha ko siya, hindi siya nakakatayo. Pero simula nung nilagay ko rito at nagutom siya, yan na. Tumatayo siya. Yan. So, possible na na speed bird based sa kanyang mga pakpak. But tingnan natin, papadala natin sa One Loaf Race yan. Kasi itong mga to is born to fight, born to warriors talaga itong mga to Kasi wala akong pinagpares na sample. Ay, meron pala dyan na buhay na dalawang sample pairing. Di ko alam kung sino dyan, pero check ko na lang kung sino sila. Pwede ko silang tag dito paliparil lang dito. Kasi di ako nagpapadala ng mga sample na kumbaga walang history ng winner sa One Loaf Race. Kasi siyempre alam niyo naman presyo, bayad, medyo mabigat.
And then sa mga ano pala, naghahanap din pala ako ng mga gustong lumaro ng mga young bird natin. Sa mga gusto, rekta kagad sa mga winner line natin. Yan. Hindi pwedeng ilaro sa one low price dito sa amin, sa Capistrano. Kailangan sa ibang one low price. Just let me know. PM nyo lang ako or text nyo ako kung taga US kayo. 850-454-5763. Makipag-partner kayo sa akin. Yan, pwede rin yung bilhin yung young bird. Wala na akong ano doon, 50-50. Pero kung ilalaro nyo lang, yan, meron tayo 50-50 doon. So, yeah, just let me know. Rekta kagad sa mga money winner natin. Yan. Alright, so, yeah, marami tayo. Meron pa tayong parating na second clutch. Nakasalang na sila. So, yeah, doon na tayo sa loob. Tara, let's go. Okay. So, sa mga gumagamit ng blue, na gaya nito, kapag wala pa silang young bird, okay lang sila. Pero kapag nagkaroon na sila ng young bird, ano na, 2 beses ko na sila pinapalitan. Plain water lang, tapos yung oregano. Nagamit ko yung oregano tea. Makukuha nyo yun doon sa website ng ano, ng Castle. Yep. Oregano tea, kasama na yung immune system. Kasama pa yung ano, immune system. Tsaka yung ano nila, tawag dito, yung sa cancer, yan. So, nililinis na yung bituka at pinaparelax yung katawan ng ating mga warriors. Yan. So, everyday na ako nagkaano nito, 2 beses ako nagpapalit. Isa sa tanghali, tapos isa sa gabi bago matulog. Yun. Tsaka minimake sure ko palagi na hindi na dudumihan yung kanilang ano. Pag may nakita akong dumi, automatic tapon. Tara, let's go. Dito tayo sa loob ngayon. Wala na itong mga young bird. Meron lang dito parang ano. 3 na lang yung young bird na nandito. Ayan. 3 young bird na lang yung nandito. Tapos halos lahat wala na. Puro ano na lang. Yung iba may itlog. So, maganda. Ang maganda rito kasi, sa pagwalay ko ng maaga, yung mga breeder natin, nakaka-recover kaagad. Yung katawan nila, stress, yan, bumabalik sa ano, condition, yan. Siyempre, pagkawalay nyo, ang gagawin nyo palagi, una, cock. Kailangan na, para sa akin lang, ito lang yung method ko lang. Unang iwawalay nyo yung cock, kasama ng mga young bird doon. Tapos, paligo kayo kinabukasan. After nila maligo, matuyo, kunin nyo, balik nyo sa cage ulit nila, next naman yung hen. Tapos, ganun din yung process, ligo, and then the next day, balik din sa mga cock. So, ang ganda ng mga barakuha nila. Fresh na fresh, from Baguio. From Baguio, nilalamig pa. Yeah. So, yun nga, tingin lang tayo. Sa mga walang ano, walang, tawag dito, wala nang young bird, wala nang young bird, hindi na ako nagpapalit ng 2 beses. Ngayon kasi, kaya magpapalit ako ngayon kasi malakas pa rin sila uminom. Feeling kasi nila nagsusubo pa rin sila. Pero kalaunan, uhupa yan. Pag nakita mo ng ano, hindi na sila malakas uminom ulit ng tubig, alam nyo na gagawin nyo. And then, ito pa isa. Pag nakakita kayo ng dumi doon sa tubig, kasi paminsan nadidisgrasya, nadudumihan talaga eh. Doon ako nagbibigay ng oregano tea. Yan. Bakit? Para malinis ka agad yung bituka. Kasi ano eh, hindi natin sigurado kung ano magiging epekto sa kanilang ano eh, na tawag dito, nang nainom niya eh. Paminsan magtatae. Yan, pero natural lang naman magbasa yung tayo nila pagka breeding season. But, hanggat maaari tutok. Yan. Para mabilis natin na re-resolve yung nagiging problema. So, nagbibigay lang ako ng 1. Ganun lang. Di ba? So, ito, nakitaan ko na may dumi yung ano, yung tubigan. So, baka, tawag dito, baka ma-disgrasya. Siyempre, ikaw ba, uminom ka ng madumi. Siyempre, di natin masabi kung magtayo ka bigla. Lalo pagka kumain ka ng madumi. Ito na.
Alright. So ayun na nga mga tol, hanggang dito na lang muna siguro para di na masyadong mahaba yung video natin. Update na lang ako sa mga susunod na magiging vlog natin. Siyempre huwag kang makalimot na mag-iwan ng mensahe sa baba. And then like itong video natin para bumalik ulit yung mga views natin. Tulungan nyo ako na makabalik sa pag-YouTube kasi nga sabi ko nga sa inyo, masyado ako na-focus dun sa One Love Praise. Pero ngayon, hanggat maaari subukan ko mag-daily vlog. Yan, update sa mga ano. And then, medyo naninibago pa ulit. Siyempre, alam nyo na, naubusan din ng mga sasabihin. Pero, siyempre, daily vlog. Kung ano lang pwede natin update. Pero kung meron kayong mga katanungan, comment nyo sa baba. Sagutin natin sa next vlog natin. Tara, let's go. Topic natin yan.